Bayok no ka, bumayok na to mga kabady oh. Oh, alay pa rin eh. Hindi. Buli mo kanyang ka rin. Hindi sana ba't sa gusto mo magiging ganyan yung kabila. Kadami na yun. Yung saging na walang puso mga kabady oh. Ang bunga na. Good morning mga kabady, dito na tayo sa farm. At bago tayo magtrabaho almusal muna daw tayo. At tayong ina-brown kaka dito. Kaya lang yung binili kong tilapia, mamaya na lang daw pirito. May natira pa kaming sinigang na baka kahapon. Yung naubos. Nakakami sinigang na eh oh. Yamanan niya. Na-brown yan ka. Nag-yellow bye-bye. Ilo-ilo. Puta ko lang sobrang sabi nga. Hindi ako patugtog. Hindi ay matagal pulili ko. Kaya nagpipirot ko na rin. Ngayon nilapakan yung basal dumayos. Okay, pabagay mo sa alpin. Maraan nila. Diretsuhan ka na eh. Gaya ng ipin. Ang kakita ng ipel. O yung babo. Kape! Kape. Ganda ng tunog ng makina doon na ka. Upak. Di kaya ano yan, RK. Bota. Ganda ng tunog oh. Mamahaw ta diri sa farm. Mangantana dito sa farm. Minsan kakain tayo sa labas para medyo magastos. Ngayon na tayo ng kape. Sakto lang. Thank you kay mother sa sa kape. Saka sa asukal. Tabak si mother ng kape at asukal. So. Ay? Sarap na yan. Patay ng rice. Pinil ko. Alright. Good eh. Happy na eh. Padispunti yan. Dispunti niya yung sabok. May ano pa no? Sigarilyas no ka? Oo, pleto. Sleto. Kaya labo lang po. Walang bunga. Hindi, yung bunga ng malunggay. Good. Good. Yun ang masarap sa pag fresh na Yan. gulay. Ano ba yun? Ha? Akala ko mayroon tao. Ito nga. May tao. Talong din kinain yan eh. Hindi mo kumain ng ano yan. Bago sila yun. Tingnan di magkasya di sa Tupperware. Pinaloktot ka. Bunda na may tanim siya po aming kalabasa. Araw-araw. Kaya sukal. Nakakuha siya. Kapalit. Ang tana mga kabali. Tanghali na silang bumubod no. Agang 1. Hintay nga yung Almusal.
Tsaka yung binhi. O kagabi pa iniwan dyan. Ano ba yung mani? Sorghum. Sorghum din? Kasi hindi pang may-ari maroto. Kamu niya nilaganasan pa kanini. Ayun, magbayok kay Timano. Takar na ako, hanggang baling atin na mabalag. Full bayok no ka. Bumayok na to mga kabady oh. Oh, alay pa rin eh. Dili. Ito pa oh. Sakit mo matapa sa lampak. Hindi. Full bayok sa bunga. Buli mo kanyang ka rin. Hindi sa akin ba't siya gusto mo magiging ganyan yung kabila. Kadami na yun. Ah, ito na yan. Puro mga daya. Yung saging na walang puso mga kabady oh. Ang bunga na. Abada. Espada na. Ito yung mga kabady na Braso. tapit natin. Ano? Ang puso mga kabady. Siyam yan. 3 6 10. Tago ba yan? 10. Ang laking bunga. Ah, ito sumobra to. Ano yan? 12. Oh. 2, 4, 6, 12 nga. 12. Layang ka layang. Tinanggal ko yung mga suwi niyan. Pinagpapala ko. Para lumaki yung unang bunga. Ano ba yun? Tapos pwede ka na pag ano. Oo, pag yan, gagayan yan, tuloy na. Hoppers. Set mo na kami lona mga kabady. Patubig dito sa kabila. Tapos na natin kagabi yung Mumbai. Magamit tayo ng buho mga kabady pang pagtusok natin hanggang dulo para mahirap mo ng ganito. Wala mga kabady natin papasok diba? Mas mabilis. Oy. Okay mga kabady, na-set na natin yung mga lona. Yan na siya. Iandar na natin yung makina. Kurudo. Bili mo na tayong diesel mga kabady. Namatay yung makina. Namatay ang ating makina. So mga kabady, kabili na tayo ng diesel.
hanggang 500. Kargahan natin sa makina. Sira. Overall to. May nasira sa loob mga kabady. Kaya nagtataka ako. Bago siya kargahan ng diesel, may diesel pa naman. Ngayon ayaw na niya mabaketa. Oh. Oh, ayaw na mga kabady. Ay. Overall. Unang beses na nasira mga kabady. Ay, nako. Sira. Tumukod. Pala makalaskas. Ay, ba yan? Lagay natin yung isang RD. Sira na rin yung pump belt. Ba yan? Sabay-sabay pa. Lagay natin yung nasa may transmission. Loko, nasira yung RD natin. Ilang taon na ba si RD? Parang natang 4 na taon sa kanya. Hindi ako nagkakamali mga buddy. Bumigay siya ngayon. Umakat. Lagi ko pakatang piston eh. Ay langis naman. Baka talagang tagal na rin mga kabady no. Talaga kasama yan sa hanap buhay yung maging magkaganyan. Baklas. Titingnan natin pag pinagawa natin kung ano naging aberya. Ibuhos ko pa naman lahat ng diesel. Bagay, ikukunan na lang natin ulit. Anak mo, teting. Ha? Nasira yung RD? May diesel pa, kaya lang nasira. Hindi, yung makina pakat, ayaw mabaketa. Ayaw mandar. Palagay ko na pumakat eh. May langis naman. May langis naman. Kaya bumitaw dun. Ay pumakat talaga, ayaw mo paikot. Ayaw. Noon na napapaikot ko mahigpit. Palagay ko piston. Kaya tumukod. Hindi, tinubigan ko yun eh. Hindi naman butas yung ano eh. Ayaw na matanggal. Ayaw na mabaketa ako ba? Kahit ilas yung pambelt. Ayaw. Yung sa pambelt, ano na rin? Siguro piston. Piston nga siguro. Hindi, wag sana nanira pa doon sa ako. Baka bumitaw yung piston, baka manira pa ng kahit yung ring niya. Baka naputol. Ayun nga eh. Nagbaray sa
Malalaman pagka pinagawa. Kung ano nag-sakit. Bearing. Alam mo naman Boss Ruel, pag nagpalit kayo ng bearing sa kuwan, Lahat na yan. lahat ng papalitan nyo na. Overall. Hindi, kadena lang pilitin namin eh. Ayos ang bearing. Yun yung ipapalit nating makina mga buddy. Yung RD120. Yung isa nating RD na yun. Ano yun? Tawag doon? 140. Mabit ka dyan. Hanggang tulitin. Bakit? Atinig ka? Kala ko nakalabas ka. Ito 120 yun, 140. Palaging ko muna dito. Yan yung pamasko natin. Pamasko. Pamaskong handog. Mga kabady. Sira si RD. Pa! Pamasko. Pamasko. Agang pamasko sa farm. Mga buddy. May base ba yan? Yung ano lang kalagin natin makina no? Sa makina. Tingnan nyo muna yung putos naman. Baka di magkatong ba? Pares lang yan eh. Pares na sila pa. Pares lang ang ano yan. Pamaskong handog. Pagsuara ka pa niyang libog. Pares talaga yan. Bagay pila na yung banway ni. Ako tayo din. Hindi pa may sira. Hindi ba yung ibulat? Nasa Ortiz pa. Salina. Oo. Hanapin ka. Alam mo yan. Alam mong wala kang bagay ito. Tingin mo lang. May 4 na taon na siguro to eh. Ito pagkabili. Ano? Ay, tawang. Dahil lang siya bumigay. Apat na taon nga ba? Nakailan taon ba tayo sa Telabangko? Isa. Last na lang ng taon na yun. Dalawa. Ay, dalawa. O, tsaka 2 taon na tayo dito ah. Apat. Sa Ortiz. Sa taon doon. May higit 4 na taon na pala. Pali na. Ano bakit talaga may tutuloy? Di ba ako manil? Uli, may lubok na yan.
Meron din. Yung tinatawag na kasama sa trabaho yan, yan ka. Wala namang may gustong masira eh, no? May gusto masira. Ang tatalagay mami ko, dudurot yan eh. Ang tukawiyat. Ang takabit. Sige. May pilabil. Putong hata ng tayo pulo. Ay pala din bullet to. 1, 2, 3. Abi. Hindi na sabay. Tagaan lang na nga. Oh, sayo kasi wakaan. Abay pa tali eh. Okay. May bunda. Payatahan mo ka. Sige, sige. Sige, true ko. Patalang ka. So yan mga buddy. Set na natin yung isa. Hindi kasi tayo pwedeng maglagay ng, although pwede rin, kaya lang kawawa yung mga disating makina kagaya ng air-cool. Kasi sa dami niyang pinatutubigan na yan, tsaka sa dalas niyang magpatubig, eh baka hindi magtagal mga kabady. Eh yung ganito nga kalaking makina, kita nyo, bibigay. Tsaka bukod pa doon, pagka ganyan yung nakalagay na makina, yung malaking ganyan, yung andar niya tug 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 tug, gano'n lang umandar mga kabady. Kumbaga eh naka-minor lang siya, hindi naman totally minor talaga. Kumbaga bagya lang siya magkubog-kubog dyan, na iaahon niya agad yung tubig. Pagka kasi yung disate, nakamedya yun mga kabady, nakamedya yung gas, yung revolution niya, eh, medyo persado. Sabiruin nyo yung tinutulakan ng tubig gaano kalayo. Baka pagka yung air-cool lang nilagay natin dito, hindi magtagal. Palagay mo ka, Tatagal din. abuti ka 1 taon yung air-cool dyan. Yeah, oh, maganda ako nito eh. Hindi, yung air-cool, Ay, hindi. iba yung Napipersa yun sa kuwan. Malakas paghangat ng persa, malakas kumain ng crude. malakas, no? Hindi kagaya niya na kubog-kubog lang, no? Kaya ito mga kabady, malakas siya, mapersa. Iba, siyempre malaki mga kabady, ibig sabihin mapersa yan. Ano pa siguro yung April. So yun mga kabady, luluto muna tayo ng ating pananghalian. Salang tayo ng kanin at naandar na natin yung makina. Ay, papatulin na tayo dito. Sa mga kabady po pala natin na naghihintay or naninibago dahil wala na tayong gulay. So napagpasyahan namin ni Kaka na pagkayari ng mais na to, eh magugulay tayo dito. Tapos sa next na tag-araw, pinaplano ko na tatayuan natin ng balag to hanggang dun sa gitna, kalahati mula dito mga kabady. Tapos ipapadaop na lang natin o idadaop na lang natin ng mataas mga kabady. Tapos tiyempo tayo sa magandang panahon na alam natin na wala ng lubog. So yun yung ating nakaprepare dito. Siguro nakabuelo na tayo nun mga kabady at meron na tayong pantustos dahil
meron na tayong aasahan sa kalamansi na panggagastos natin sa gulay. Dahil gaya nga nasabi ko mga kabady, ang paggugulay po ay hindi biro. Especially mga kabady sa gastos. Dahil yung 100,000 na puhunan, kumbaga starting pa lang yan. Ganon kadiin, ganon katindi. So yun ang ating plano dyan. Tapos bawat tudling lalagyan natin ng plastic mulch mga kabady. Siguro pagkayari ng mais na to mga kabady, pwede pa, makakaisang crop pa tayo ng tanim na gulay. Yan. Possible to March hanggang March or March katapusan o first week ng April, pang harvest na tong mais natin na to. Makapagtayo na tayo ng ng balag. Kalahati hanggang dun, mga kabady. Siguro mga ilang tudling din niya, marami din. Plano natin ampalaya, sitaw, tsaka kamatis at sili. Susubok tayo ulit ng kamatis. Ayan, babalik ulit tayo sa paggugulay mga kabady. Tatiming lang tayo dito sa natin dyan sa may panahon, tsaka dito sa lupa natin na to. Nakakaano din mga kabady, nakakapanibago kahit kami rin naninibago kami dahil wala na kaming gulay. Although nakapahinga kami, hindi kami ganoon kapagod dahil kalamansi lang inaasikaso natin. Dahil kaya nga sabi ko grade 1 tayo sa kalamansi, kaya kailangan nakapokus tayo, tutok tayo sa kalamansi. Pero since kahit pa paano naman mga kabady, napabungan na natin yung mga kalamansi, possible baka next pabungan natin kabisado na natin. Ganon mga kabady. Nakakatuwa lang dahil ang bilis na lumaki mga kabady. Halos yung ibang kalamansi natin dun sa kabila, halos sinlaki na ng Jolen. Ganon na sila kalalaki. Bilis lumaki dahil siguro yun sa pagkakatubig natin. Pero yung in-apply nating pataba, hindi pa tumatalab yun mga kabady. Mga 3 to 4 days pa bago umepekto yun. Possible nun baka makapitas na tayo ng unang pitas or bago pumitas makapag-apply pa tayo ng pangalawang apply natin ng triple 14 o yung triple 14 mga kabady. Namimiss ko rin naman mga kabady, namimiss din naman namin yung paggugulay, kaya lang sa ngayon talagang hindi natin matutuunan ng pansin. Bukod pa doon wala tayong pagtatamnan pa. At saka hindi rin natin kayang suportahan sa budget mga kabady kasi nakapasok lahat sa kalamansi. Kay kalamansi lahat yung pera natin. Agin ninyo yung pera natin na nakuha sa palay, sa mga gulay, mga naging puhunan natin sa mga gulay mga kabady, nakay kalamansi na lahat. Ano pa, nagpasok pa tayo ng ibang pera mga kabady, yung sariling pera ko na talaga, na pang sarili ko lang dapat, pasok na rin sa kanya lahat. Nakaano pa nga may mga utang pa na nakapasok din kay kalamansi. Kaya yan, wala tayong magagawa mga kabady kasi ganun talaga nasa panahon na tayo ng talaga, kailangan na madiinan na gastos na sa kalamansi. Kaya nauobliga tayo. Hindi naman natin pwedeng atrasan na dahil nandyan na yan at yan yung matagal na nating hinihintay. Kaya go tayo ng go mga kabady, kahit puro utang na tayo. Nakakala nyo mga kabady, kung nakakabili tayo ng mga binibili natin dito halos lahat pera natin di po mga kabady. Halos 50% mga kabady inuutang. Sinasabi ko lang naman to mga kabady para aware din yung iba nating mga nanonood na hindi rin ganun kadali. Kasi kung may 100,000 ka na, may 100,000 kang hawak at magpapabunga ka ng kalamansi, kulang na kulang yun mga kabady. Kulang na kulang. Possible mga 200,000, 170, 180 ganyan.
Ito yung mga binibili natin mga kabady. Na-explain ko naman na sa inyo kung magkano yung nagagastos pagka ganito, pagka ganyan. Pagkapatubig, nag-grass cutter, nag-spray ng damo, nag-spray ng pang-insekto sa kalamansi, sa pataba, ganun din. Gasolina. Yan mga kabady. Malaki talaga. Kaya nasasabi ko mga kabady sa inyo na hindi biro. Pero masarap sa pakiramdam mga kabady kasi yung ginagastos natin tsaka yung binibigay nating effort, yung puhunan, yung pagod, sakripisyo mga kabady. Talagang literal na dugot pawis yung nagiging puhunan natin dyan. Magastos. Madiin. Ano pa ba ibang term ng magastos? Basta yun na yun mga kabady, yun na yun lahat. Samahan mo ng sipag, tiyaga, puhunan, diskarte. May halo pang overtime, may halong overnight. Halos lahat na yata mga kabady. Kaya ano naman, sulit naman mga kabady lahat. Dahil doon sa nakita nga nating mga bunga o mga binigay na bulaklak at bunga ng kalamansi natin, masasabi nating na masaya naman ako sa naging resulta. Kumbaga hindi pa nga tayo, kahit hindi pa tayo nakakapitas o hindi pa tayo pipitas, nakikita ko malaking tsansa. Timingan na lang to sa presyo. Once na makatiming tayo ng magandang presyo, baka yung isa o dalawang pitas natin, mabawi na natin lahat ng nilabas nating pabunga sa kanya. Yung nagastos natin para pabunga pa lang mga kabady, hindi pa kasama yung talaga totaling puhunan mula nung maliliit sila. Hindi pa. Kaya sana pagkalooban tayo ng magandang harvest, at yun naman ang pinagpe-pray namin lagi, na sana makatsyempo tayo ng maganda-gandang presyo. Yung makapitas tayo ng 100 red bag. Halimbawa meron tayong pa-order na 100 red bag tas matapat sa maganda-ganda, or mga 1,500, mga ganun sana mga kabady, oh. Diba? 100 red bag sa 1,500 ang isa, so meron na tayo 150,000. So imagine niyo, isang pitas medyo makakabawi-bawi na tayo. Possible yan, mga 3 hanggang 4 siguro mga kabading pitasan bago maubos yung pabunga natin. So, estimate ko nga mga kabady, sa akin lang naman to, estimate ko lang naman na kung sakaling darating na tayo doon sa time na pitasan, hindi naman sa nagbibilang tayo ng sisiw, ang target ko o ang target namin doon sa pabunga namin na yun, mga 400 to 500 red bag. Doon lang yun mga kabady, doon sa kabilang doon sa may extension sa 1,200 puno. So yun yung target namin, na sana maano natin, sana maabot natin yun, 400 red bag to 500 red bag mga kabady. Tingnan natin, malalaman natin yan pagka time na napitasan na. Pero sana maabot natin yun, or higitan pa yung ating pinapangarap na mapitas do sa area na yun. Dito sa kabila na to, kahit maka 200 tayo dito, masaya na rin ako na dito sa isa na to. Pero gaya nga sabi ko mga kabady, itong kabila na to, hindi naman nasayang yung effort natin, yung pagod, gastos, hindi. May bunga rin to mga kabady. Mga 100 o 200 red bag kayang ibigay siguro nito mga kabady. Kagaya nga nyan, sinubukan ulit natin siyang pabulaklakin, 4 days o 5 days na nakakalipas mga kabady. Mga 15 days monitor tayo dyan kung magbibitaw na siya ng bulaklak na talaga. So yun, malin nyo naman, matsyempohan natin yung 2,000 sa red bag mga kabady, no? Sana mga 1,800, mga ganyan, 1,500, saya. O kaya kahit 1,200 per red bag, malinis na mga kabady, no? Pero syempre mas masarap mga kabady kung 2,000 linis, no? 2,000 per red bag tapos malinis na.
labas na lahat. Yung mamimitas, yung red bag, labas na. Mapupunta na sa atin 2,000 kada red bag. Sulit na sulit. Pagka ganun ay sulit na sulit mga kabady. Hindi naman na siguro masama mga kabady na meron tayong target, di ba? Siguro gano'n naman talaga dapat eh. Sa isang bagay kailangan meron tayong target o meron tayong dapat na quota na maabot para kumita tayo, di ba? Kaya nga tayo nagtatrabaho syempre para kumita. Hindi naman tayo nagtatrabaho para magpalugi. Kaya nga gusto natin syempre kumita rin tayo para yung pagod, yung lahat masulit. So yun yung ating target mga kabady, 400 red bag to 500. Tapos dito naman mga 150 to 200 red bag naman. Ayun. Tingnan natin, malalaman natin yan. Malapit na. By February, March, mag-start na tayong pumitas dyan. Konting panahon na lang mga kabady. Yung matagal nating hinihintay, eto na. Malapit na. Malapit na tayo sa katotohanan. Nagpapalaki na lang po tayo ng bunga. At dito sa isang area nagkasalukuyan tayo magpapabulaklak ng panibago. Pero kung nagkaroon lang talaga ako ng sapat na budget nun mga kabady, baka hindi ganito yung tanim natin ngayon dyan. Baka hindi mais yung tanim natin ngayon dyan. Kaya lang wala pang ganyan lang talaga. Pinaplano ko sana bago natin taniman ng ganyang mais, plano ko muna sanang magtanim ng tatlo yung pinagpilian ko: kalabasa, kamatis, o yung mais na kinakain na dilaw. Yung kinakain na dilaw, sweet corn mga kabady. So yung tatlo na yun sana yung pinagpipilian ko. Kaya lang sabi ko baka unang-una syempre baka hindi sumapat yung budget natin. Pangalawa, baka hindi natin ganun maasikaso. Kasi kung syempre gulay or yung tsaka ma-maintenance, hindi kagaya niyan pagka tanim mong ganyan tapos pataba na sprayan, tapos na, patubig na lang, okay na. So yun yung mga pumasok din sa isip ko na sabi ko dapat yung kaya lang muna, kasi nakasabay pa tong si kalamansi hindi pa natin kaya. Kaya although matagal na rin nating plano na yan nga talaga ang kasunod ng crop niyan, pero nagkaroon ako ng twist sa isip ko na kaya kung ito muna bago nga ito. Kaya lang wala, nagtagumpay yung mais. Kaya mais yung nakalagay ngayon dyan. Sabi ko okay lang, bawi na lang ako sa susunod na crop. Tsaka para matesting din natin yung ganitong pamamaraan ng pagtanim ng mais bukod do sa seeder. Titingnan natin. Pero sa tingin ko mas marami nga ngayon, kasi sa pataba pa lang nakita na natin yung pinagkaiba. Dati pinakamarami kong inubos yan 4, pero nakakatatlo lang talaga yan, 3 kalahating patabang bultong ina-apply dyan. Pero ngayon naka-6 na bulto mga kabady. Halos mahigit 6 pala, kasi nagamit ko pa yung halos 15 kilos dito sa kubong pataba. Muntik pang hindi ko masya nun, ko pa, binubod ko pang mano-mano. Pero kung hindi baka hanggang 7. Pero sana tama yung hinala ko para makita natin sa pagdating ng harvestan kung mainam. Pagka kasi mainam yung ganito mga kabady, puro ganun ang gagawin natin, na hindi na tayo magpapasider, kalabaw na lang, papakalabaw natin yung mano-manong binububod na ganyan. Pero ang sarap ng may gulay ngayon mga kabady. Namimiss ko na rin. Namimiss ko na rin yung every other day or every 4 days tayong merong pumapasok na kita.
Iba rin kasing pagkakitaan yung gulay mga kabady. Iba siyang magpasok ng pera. Ibang magpasok, iba rin maglabas. Ganon. Kahit pa sabihin mong yung ganyang mga mais na yan, walang sinabi yan pagka nakatsyempo ka ng gulay mga kabady. Sabi nga pagka nakatsyempo ka sa gulay, daig mo pa yung pume-pension. Basta makatsyempo ka sigurado maganda kitaan. Sa gulay mga kabady, once na makatsyempo ka, hindi naman sa pag-ano mga kabady, yung 100,000, sandali lang. Sandali lang sa gulay, ilang pitas lang. Basta makatsyempo ka. Lalo pagka dalawa lang kayo magpaparte, talagang maganda ang kitaan mga kabady. Lang naman sa gulay, tutok talaga. Tsaka syempre kailangan diskarte din. At tsaka kailangan alam mo rin kung ano yung mga dapat mong gamitin tsaka hindi dapat. Ganun. Bambok. Buddy, mga tana. Mga tana naman po. Bravo. Tang, beligtad na Nano, ikot eh. yung ating bangi. Pabalik rin ko mga buddy kung ito to. Yung mga karanop pakanan. Susut. Isang supo, isang sipsip. May nana akong manipsip. Isang lumbal lang. Yung lahat ng gusto magsipsip, ayan. Makisip-sip na kasi. Makisipsip na kisusu. Subit kung basa. Ang tamaan ay. Yung kasukat. Kasamang toyo. Makas lang. Manta pa si Bayo. Kastarutang ini. Pagka tama mo ni. At isa mo. Sile. Suka. Masamig ko ka na. Pag nasamid ka, jackpot. Lapang ko yung mga konso. Puga. Pagbulog ang buwan. Imuga na yan. Palaki. Payala Ito ang daming laman eh. Malakas pa ako sumipsip nga ka. Malakas yung hangin sa bunganga eh. Kasi ka mo talaga sumipsip. Magpasko pa mo. Inyam da rin. Ayun na, kaagang pamasko nun. Mapiyakat. Ha? Ay, maagang pamasko dito yung gold ko, ikikot na eh. Maramdaman ko na eh. May RD na yan. Kailan mamutin makaposisyon ka rin. Kaya dito makalangaling ka rin. Kaya itang... Pinakunin mo ta. Ay, itang mabilig ka. Babae may itong kumbides, tapos may itong makatumpak ka. Saro? Matsuri para posisyon ta. Yan pares parang mabigis mo mga babae. Kapag di kaya ng likod mo, ilulupi mo yung tuhod mo. Huwag mong iuunat. Ibabaloktot mo rin yung tuhod mo. Kasabi mo yan eh. Kailangan yung hindi yung likod yung nagbubuhat. Alalay lang.
Doon pala yung gulot, inipyasan mo. Tuhod. Hap ng kulabasa, no? Hindi mo lang ganun. Baka tumuloy na yun. Wala na. Tinatakloban ba? Oo. Sabi ko kuha yung bulaklak. Yung dodo, may nilok bulaklak. Sinabi mo, may namulay ka na sa'yo. Malapit sila kang kaya dalaman. Okay mga kabady, binalikan ko yung camera ko dito sa kubo. At meron akong i-share sa inyo dito na alam kong ikatutuwa nyo rin. At ikagagalit naman ng iba siguro. Base kasi sa ating obserbasyon mga kabady o sa pag-observe ko dito sa Kalamansi, mukhang ito na yung ating pinakahihintay mga kabady, o ito na yung ating pinaka-aasam na hinahanap nating bulaklak. So mapapansin nyo mga kabady, may mga bunga naman sila, oh. Ayan. Kaso di ba madalang yan. May mga bunga naman kahit din paano. Ito halos madalang talaga to. Ano, ilan lang siya. Ganyan. May mga bunga-bunga ganyan. So yun. Meron yung iba, mayroon naman puno na halos kapares din ng kabila, kagaya nito. Napakarami. Tingnan nyo, pati sa taas. Yan, ganyan din siya kadami. Marami din to. Pero yung iba talagang madalang, gaya nito. Yan. Halos yan lang ang bunga niya, yung madalang, di ba? Pero may bunga. Ayan, may mga bunga siya. Ayan, pero madalang, di ba? Kung mapapansin nyo mga kabady, hindi siya ganun ka solid o hindi ganun karami yung bunga ng kalamansi natin dito. Pero gaya na sabi ko, meron pa rin. Ito, ito marami to. Pero hindi lahat. Kumbaga 60-40. Ayan, meron din bunga. Pero ang good news mga kabady, nakita ko sa inyo, ito ang good news nating pinaka-asam. Kita nyo to mga kabady. Ayan. Diyan lang ganyan nagmula yung kabila dun, di ba? Tapos kung mapapansin nyo yung bawat kilikili niya namamaga. Ayan o. Ito. Yung mga dugtungan ng dahon. Ito yan. Pakita ko sa inyo. Hindi pa natin ma-appreciate ngayon kasi maliliit pa. Pero bulaklak na yan mga kabady. Ayan o. Mga bulaklak na po yung dalawa na yan. Ayan o. Bulaklak na siya. Ay, bulaklak na mga kabady o. Malinaw na yung mga kilikili nila. O yung mga pinaka, diba ito dahon? Yung gano'n nila yun dun o. Magana. Yung maganda mga kabady na mamaga. Ibig sabihin nun, may posibilidad siya na maglabas na ng bulaklak. Ayan o. Halos lahat eh. Dito sa parte na to naiikot ko na mga kabady. Ayan o. Malinaw. Tingnan natin yung medyo lumabas-labas na ng bahagya. Ano ba? Medyo sumulpot na siyang ganun. Pero maganda na o. Malinaw o. Malinis yung paglalabasan ng bulaklak nila. Ayan o. Bulaklak na mga kabady o. Ayan o. Mukhang magandang pahiwatig. Pangalawang tubig pa lang natin to. Ito tinahan dito. Ito mga kabady. Ito nakamolde na talaga to. Ayan o. Bulaklak. Tapos ayan, nakamolde na rin. Diba? Ayan o. Mga isang linggo pa kita na ang resulta nyan. Magana yung kilikili nila. Yan o. Ano mga kabady.
kabady. Oh. Ayan oh, may karga na nga. Nakaisang tubig pa lang tayo nun. Ayan oh, meron na. May magandang pahiwatig na tayong nakikita. Kailangan eh, nag-o-observe din tayo, di ba? Para alam natin yung sitwasyon ng kalamansi natin. Tingin tayo sa gawin dito. Ayun oh, may mga bunga naman eh. Ito yung mga body oh. Ano? Laklak na no? Yung putat niya meron. Meron din oh. May dalang bulaklak din. Ayos. May magandang nangyayari. Malinaw na ang kanilang mga kilikili. Ang magandang pahiwatig. Nakaka5 araw pa lang mga kabady. Sa mga 5 araw pa hanggang 1 week. Nakikita medyo tatalasan na natin yan. Mga ilang porsyento na sila. Pero may pahiwatig na. Papahiwatig na sila. Ang saya-saya. Sana yan na nga yun. Sana yan na yung ating naasam-asam. Nandito mga kabady oh. Ito medyo makapagkapalang bunga rin ito. Ito meron din kahit paano. At ayan na, bulaklak na sila. Ayan oh. Ikot na tayo, malinis naman yung mga sanga nila. Ang paglalabasan ng bulaklak okay naman. Kaya lang ito yung kalaban natin mga kabady. Pakita sa inyo. Ayan o, yung nagpapaitim ng dahon. Meron na. Ito nyo lang itim na o. Pwede na tayo mag-agap sa spray. Ikot pa tayo dito. Ito sinasabi ko mga kabady, ganyan yun. Siguro mga 1 week pa ganyan na yun. Halos ganyan na yun. Kita na natin ito ganito. Ngayon na yun, dyan na nagbumula. Tingnan nyo yung dahon kung saan ito yung dahon niya, doon nagmula yung bulaklak kayo no? Ganun mga kabady yan. Ano kaya no? Ayan no? Maliliit, parang tuldok pa lang sila. Mukhang may pag-asa. Pag-asa. Ito na yata yun. Ito na nga ata yun. Ang ating pinapangarap. Oh, kabady oh. Mga natusok din oh. Yung natusok mga kabady oh. Hindi naman mape-perfect yan eh. Meron at meron yan. Pero hindi ganun karami. Tingin pa tayo natusok. Ito. Sa kanyang mga bunga. Ito. Magagawa nga lang natin. Ikutan natin eh. Pa din ako kumain ng pataba eh. Ito malimit to sa bulaklak pa lang. Natusok na to. Oh, ayan, nakatupot, naka-6 tayo. Sa mga nakikita natin. Ayan. Body off. Pahiwatig na. Ito, pampito. Pero meron pa yan, yung mga nakatago. Natin nakikita. Ayan o. Looks naman yung ibang bunga. Pero may pahiwatig na mga kabady no. Ba't na natin yung tubig natin. Ba't ito dito?
Tulungan ko si Kaka mga kabady. Pinakita ko lang sa inyo yung update dito para natuwa lang ako mga kabady dahil medyo may malinaw ng balita dito sa ating tinatrabaho. Sana yun, mga 1 week pa mga kabady, update ko ulit kayo dyan. Talagang siguradong ano na yun, pagka talaga siguradong yun na nga, ayun na nga talaga yung ating hinihintay swelo, bawi. Pag itong area na to mga kabady, itong 800 puno natin na to, nagbigay ito ng magandang bulaklak. Alam nyo mga kabady, baka talunin nyo pa yung 1,200 puno natin na yun. Kasi maano na to mayabong na to Marami ng source dito, marami ng pagkukunan ng bunga. Once na magbigay lang to ng maganda-gandang bulaklak, hindi man mag 100%, kahit 70 to 80% lang ibigay nito, maraming magiging bunga yan mga kabady. Yan nyo man. Yan ang linaw ng ang linaw ng resulta. At sinasabi kong malinaw mga kabady, mga ganito nyo. Ayun o. Pagkatingin nyo siya ng hindi pala kita pag gano'n. Pagka ganyan, pag gano'n. Ayun o. Ito na ito, lumabas na o. Ayun o, bulaklak. Diba? 1 week pa mga kabady. Ito mga kabady, tulungan mo natin si Kakang mag set nung makina doon, sorghum niya. Meron kasing isang area na tuyo, hirap lumikit yung sorghum niya. Didiligan na lang ng reducer. Ay Kaka, tubo na rin yung sorghum ni Kaka oh. Kaya natin yung bandera na yun mga kabady, tsaka hanggang dito. Pero ito hindi, tubo na dito. Dito lang naman, pabasa lang sa tudling. Hindi naman titigmakin mga kabady, makuha lang makatubo. Kalaban mo lang naman dito sa sorghum mga denas o yung mga ibon mga kabady. Tubo na nga, ganda oh. Ang ganda ng tubo. Ganda ng tubo dito Neka. Ang ganda ng tubo dito. Dito sa basa maganda yung tubo. Malalim pala, lumalim na naman no. Lalim pa. Sisibol yun. Aba may makina. Tutulusan na lang yung makina, mahulog. Sisyon. Oh, 1, 2, up. Napakahawkin ha. Galing mo talaga Neka. Aparato. Pagpuntan. Dentro main base. Base to base. Yung nagkakamuin, ito siya. O niya, nabuta na eh. Agoy, banda na yung pangin. Nabuta na eh. Sige. Alam mo yung guy, pangin na. Ito na eh. Tulog yung kain na. Bulantik. O yan, but na. Oh, masira yan. Turut niya. Turut niya kaya, turut niya ba't tayo? Turut niya yung makina. Apa tayo pa? Turut tayo, taka lang yung bulan din eh.
makabitin. Tignan natin mga buddy at papakumpay natin yung isang makina. Kunti lang na patubigan natin, siguro mga 1/4 lang ng pinatutubigan natin kasi nagka-aberya tayo. Madali natin sa pagawaan yung makina hanggat medyo maaga. Tuloy na lang natin sa Lunes. Ay, Martes pala, Martes. Dahil bukas, Monday, meron tayong project. Punta tayo ng Tarlac, mga kabady, sa mga babayan nating mga Aita. Alis kami bukas sila Kaka, Harvey. Hindi ko alam kung okay na si Harvey. Ano, okay na siya para meron tayong cameraman, no? Sa wakas, may maganda ng hudyat yung ating mga kalamansi dito. Bibira na naman sila. Ayan na, nagsisimula na mga kabady, ayun, sa loob. Ito. Okay, goods. Saya-saya. Lalo pag natubigan nga natin yan at di pa kasi nababanlawan yung pagkakapataba natin dyan, mga kabady. Kumbaga hindi pa nila masyadong nakakain yung in-apply nating pataba gawa ng hindi pa nababanlawan. Pero yung pagkakapatubig natin na yan, maganda na magiging resulta niya. Ganun pa man nangyari kahit na nasira yung makina natin ganun talaga, kasama yun. Ayan yung ibang pataba mga buddy nandyan po. Tignan nyo, hindi pa ganong natunaw nung nakaraan. Ayan. Kaya hindi pa nila hindi pa masyadong kinakain ng puno yung ating mga pataba. Ngayon pa lang yan. Kaya nayari tayo magpatubig. Possible ito mga kabady, bago mag New Year o after New Year, pwede na tayo mag-start mag-spray ulit dito. Kinarga namin si RD mga kabady sa kolong-kolong para iuwi na sa baryo paggawa, para malaman natin kung ano naging sira niya.